Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mo ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong mahihiling, hindi ang ika'y makapili sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mong ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi, kailanman hindi, kailanman hindi magbabago. Hindi magbabago, hindi magbabago, hindi magbabago, hindi
morning, Jesus! Morning! Pag-ibig ng Diyos talaga po, hindi nagbabago kailanman. Amen. Never na Hallelujah. magbago. Glory to God. Mga brethren in Christ. Kamusta po ang mga pakiramdam ninyo? Kamusta po ang tulog? Huwag kayong Arnold, masyadong masarap na masarap. kakain ng mamantika tsaka may suka. Kasi pagka mamantika tapos may halong suka, sasakitan tiyan nyo. Not feeling well ako kagabi. Kasi umaga-umaga, kumain ako nung kwek-kwek na may suka. Ingat-ingat lang. Sarap kasi, di bale? Di kwek-kwek kasi nakababad sa mantika. Yan. Sarap kasi. Tapos, pagka wala palang laman ng tiyan mo, masarap talaga yung kwek-kwek. So, pwede bang kwek-kwek na walang mantika? Nilaga. Oo, yung mananalo ng air fryer. I-air fryer natin ng kwek-kwek. Meron akong alam na brother natin, yung kanyang nangiklog yung mga itik. Binaon niya sa lupa pala yon na merong asin ba yan? Ganun ba yan? Tapos meron siyang parang mga bato-bato na mainit. Ewan ko paano gagawin yan. At ang labas, iklog na maalat. Pray muna pala tayo, Beb. Let's pray. Lord, salamat sa mga paalala sa pag-iingat sa aming katawan. Thank you, Lord, that you are always reminding us that our body is the temple of the Holy Spirit. And we dedicate ourselves as a living sacrifice to you. At lahat po kami, Lord, tripartite being, body, soul, and spirit. So, our whole being, by your grace, we dedicate to you. At Lord, yung mga kapatiran po na merong mga konting mga nararamdaman, sipon man yan, ubo, minsan sakit ng buto. Thank you, Lord, na kayo po ang makakahipo para sa kagalingan ng mga nakakaranas ngayon ng munting pananakit ng mga katawan. Maging pagtaas ng blood pressure, kayo po ang inaasahan namin at sa mga pag-iingat po kami susunod sa mga na-prescribe para sa aming health. Again, Lord, yung privilege to be used for the glorious message of your kingdom sa pamamagitan ng live streaming. Maraming salamat po. At in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Ayan. Thank you, Lord. Ang atin pong pinag-uusapan pa rin tungkol sa sacrifice, di ba? Ngayon po kasi, yung Lent, napag-uusapan natin lagi na although Lent is not the only time na we can offer sacrifice to the Lord, karamihan po ng mga tao are reminded tuwing mahal na araw. At nung nakaraang araw nga po, napag-usapan na natin na isa sa mga sacrifices that we can offer to the Lord na mapiplease siya is the sacrifice of thanksgiving. Na kailangan po natututo tayong magpasalamat at huwag mawala sa ating kaisipan yung John 3:27 na no one can have anything unless God gives it to him. Kaya kailangan lahat ng meron ka
lahat ng na-enjoy mo, maliit man yan o malaki, ito po ay galing sa Panginoon. Kaya nararapat lamang na magpasalamat po tayo sa Kanya. Alam niyo po ba na one way of giving thanks to the Lord also ay yung pagbibigay po ng oras palagi sa Kanya. Kaya nga po itong ating GMJ, thank you Lord po and God bless you sa lahat ng mga kapatiran natin na everyday talaga. Hindi po nila nakakalimutan itong offering of sacrifice nila. Nangangahulugan po kasi na ito po ay pasasalamat nila sa Panginoon. At sa araw po na ito, another sacrifice that we can offer to the Lord, especially, hindi lang naman po ngayong mahal na araw, palagi ang dapat. Pero isa po ito sa mga sacrifices that pleases the Lord na we can offer. Yan po ay makikita natin sa Romans 12:1. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, acceptable to Him. Ayan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ang sacrifice that pleases the Lord po is offering ourselves as a living sacrifice. Amen. Hallelujah. Naalala niyo yung mga pinag-aralan natin. Karuktong to, yung una, yung self-denial, denial of self, sacrifice or offering a sacrifice of praise. Ngayon naman ay self-sacrifice. Ayan. Ano ba yung self-sacrifice sa Bible? Ang daming references niyan. Ito yung the willingness to leave one's possession. Parang medyo mahirap nga eh. And to share it to others or give them to others. To deny oneself to the point of being a martyr, a witness, or to give oneself in the service of God and other people. Ayan. So, ang self-sacrifice ay hindi lamang meron kang i-give up. Meron kang ibibigay. Ang ganda, no? Ano ba yung mga pagmumuni-muni nyo na ibigay na? So, yun yung self-sacrifice. Sabi nga ni Sister Ria, itong self-sacrifice ay nandun sa Romans 12:1. When you offer yourselves as a living sacrifice. Bago yung offering ourselves as a living sacrifice, basahin natin muli yung scripture. Kasi merong mga kayamanan dito na ating so self-sacrifice is not only denying yourself or giving a share to other people or for a higher cause and in service of God and in goodwill to mankind, being a part of it. Hallelujah. You offer yourself as a yan, okay. Saan ba yun? Sa hawak ko? Okay yan. Ito. Amen. Amen. Meron sa labas? Meron yan? Hallelujah. Oh. Pray din tayo. Ayun.
Para, itong isang mic, ha? Sige. As I was saying, ang self-sacrifice is not only denying yourself of so many things for the welfare of others, and of course, surrendering your life for the service sa ating Panginoon Diyos. It is, you offer yourselves as a living sacrifice. Pero bago yung ibig sabihin ng offering ourselves as a living sacrifice, tignan nyo muna tong scripture, ha? Buksan nyo. Basahin ko sa atin. Sabi doon, therefore. So, doon muna sa therefore. Pag sinabi natin kasing therefore, it connects what is about to be said to what has been said. So pag sinabing therefore, meron itong pinanggalingan doon sa mga naunang mga talata, doon sa mga naunang chapters, bago humantong dito sa offering yourselves as a living sacrifice. Ang sabi pa nga dyan I urge you. Yung salitang, yung phrase na I urge you, ano ba yan? Sentence na ba yan? I urge you. Buo na, no? Alam niyo ba, yung urge sa Greek ay parakaleo. Kumbaga, pinaka-extreme na sa meaning niya. Alam niyo kung ano? I beg you. Para bagang nagmamakaawa na siya dun sa brothers. Tingin nyo, therefore, I urge you, brothers and sisters. So, ang kinakausap dito, tayong mga mananampalataya, yung therefore, merong pinagmulan yun. Doon sa, kaya, what has been said and what is about to be said. Yung about to be said, you offer yourself as a living sacrifice. Mamayang konti yun. Pero, bago yan, yung therefore muna. Kaya ka sinasabihan na o nagmamakaawa sa sulat nga si San Pablo, para bang nagsusumamo siya na para bagang parang awa na ninyo. Yun ang parakaleo parang awa na ninyo, mga Kristiyano. Pero yung therefore, unang-una dun sa Romans chapter 1. Kasi the desperate need of the world. Kasi, alam niyo naman yung panahon noon sa Romans chapter 1, parang walang Diyos. So kaya nagsusumamo siya na una, because of the desperate need of the world. Una yun. Pangalawa, yung sa Romans chapter 3 hanggang chapter 5. So yung isa, chapter 1 hanggang chapter 4, the desperate need of the world. Kaya therefore, humantong dito yung pagsusumamo niya na dedication and commitment natin as a believer and as a church. Okay? Yun yung kanyang pagsusumamo to dedicate and to commit. Yung desperate need of the world, doon sa chapter 3 hanggang chapter 5, ito naman yung nabanggit ni Pastor Fred kagabi na all have sinned and fall short of the glory of God. Yung kasalanan ng mga tao, kaya nagsusumamo siya. Ano ba ang gagawin nating mga Kristiyano na nakaalam na ng katotohanan at tinanggap na si Kristo at tayo nakalaya na sa pagkakabihag ng iba't ibang uri ng kasalanan? By God's grace, we are still on progress. At pagkatapos,
Ngayon may bagong buhay tayo. Ano ang gagawin mo? Ito ang offering yourself as a living sacrifice. So, andun din sa chapter 3 hanggang chapter 5, kaya yung therefore, nag-provide siya ng solution. And that is what we call justification. Christ paid the price for us to be in right relationship with God. Kaya yung therefore doon, yung desperate need of the world, they need to be reconciled back to God. Kaya nga yung justification doon sa Romans 5. Pagdating naman dito sa chapter 6 hanggang chapter 8, ito naman yung the glorious privilege of us believers and the glorious privilege of the church. Glorious privilege. Yung ibig sabihin niyan ay we are to proclaim. Prior to that, yung believers in Christ na sanctified na ay charged. Kaya nga I urge you dito sa chapter 9 na. Chapter 9 hanggang 11 na yan. The believer or the church is now God's choice to carry the gospel of the Son of God that will meet the needs of the world and be reconciled back to God. And that is why, sabi, therefore, tapos sinundan niya, in view of God's mercy, in view of God's mercy. Nako, sabi nga ni Pastor Fred kagabi, abounding mercy and grace, hindi na niya maapuhap. Ganoong kalawak in view of God's mercy. Ano ba ang ginawa ng Panginoon Diyos through His Son, Jesus Christ? He laid down His life. That is the greatest love. And that is mercy for all human being, for that matter. At sino ang gagamitin? Brothers and sisters. Kaya biglang ang sabi niya, I urge you. Ito na ngayon yung ating gagawin doon sa mga therefore at doon sa in view of God's mercy. Siya na mismo nga ang gumawa ng paraan, tatanggapin na lang. Pero meron tayong glorious message na hawak. Kaya nga, dedication and commitment, you and I, and as a church, share this glorious message. But first, you must offer yourself as a sa'yo na. Living sacrifice. Amen. So, mga kapatid, na-establish na po natin doon sa sharing ni Pastor na itong sacrifice of ourselves is not the sacrifice that will atone sin. Hindi po, ha? So, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Kasi, dito po sa Romans 3:24-25, tsaka Ephesians 2:19, kinokondem po ni Paul dito yung idea of work-based salvation, works. Na ang akala natin, itong sacrifice na to, pag in-offer natin, maliligtas tayo. Iba po yun. Si Lord po ang gumawa nun. Ang Diyos ang gumawa nun. So, na-establish na natin yon kung ano po yung hindi ibig sabihin. Ano naman nga po yung ibig sabihin nitong offer yourself as a living sacrifice? Nasabi na po kanina ni Pastor, ang sacrifice po na sinasabi rito ay ministry or service. So, pagka nalaman natin na ministry or service ito, magkakaroon na po tayo ng starting point kung ano ang sacrifice na pleasing to God na sinasabi po dito. Kasi alam niyo po, sa Philippians 4:18, dinescribe po ni Paul yung gift that he received from the Philippian church
as a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Na kung titignan mo po, ano yung sinabi niya rito na offering na acceptable and pleasing to God? Ito po ay yung mga bagay na itinutulong sa Kanya para po magpatuloy ang gawain ng Panginoon. So yung sinasabi ritong sacrifice na acceptable to God ay service, mga kapatid. Service sa Panginoon through the ministry. Kasi kapag sinabi, kagaya noon, sinabi ni Paul, sabi niya, it is a fragrant offering, a sacrifice that is pleasing to God. Ang sinasabi po niya kasi rito, it pleases the Lord because it serves God's purpose. Kaya siya nagiging pleasing, mga kapatid. So, the fact po na inulit po ito ni Paul dito sa atin, na i-offer natin yung ating sarili as a service to the Lord, ibig sabihin, importante ito na kailangan bawat isa sa atin ay maibigay po natin ito. Why? Because yung mga sacrifices na ganoon po that will propagate the work of the Lord at maitutulong ito sa mga manggagawa na nagpapalaganap ng salita ng Diyos o yung service natin na ginagawa. Yung iba kasi yung karamihan po sa inyo, you offer your gifts back to the Lord. That is also an offering of yourself as a sacrifice. Yung iba sa CSM, merong mga, yung core doon, hindi naman po sila full-time workers. Pero they render their service to God. That is also offering yourself as a living sacrifice. Bakit nga po ito nagiging pleasing sa Panginoon? Because through that, we are living as the Lord calls us to live. Tinawag tayo ng Panginoon to bring glory to Him, hindi ba? So sa mga offering of sacrifices or offering of service na binibigay po natin sa Panginoon, yung pagkakatawag sa atin ng Diyos, ginagampanan natin. Hindi po, wag niyo pong isipin na porque hindi po kayo full-time worker, ay hindi po kayo nakakapag-offer ng service kay Lord. Alam niyo po, isa pong pagpapatunay na kayo po ay nag-offer na ng sarili sa Panginoon as a living sacrifice. Alam niyo po, itong pandemic, wala po kaming ni-remind sa inyo of your tithes and offerings to the Lord. Pero alam niyo, nakakatuwa po karamihan sa ating mga kapatiran. Hindi na kailangang paalalahanan. They know their offerings to the Lord. Hindi mo na kailangang sabihan. Kaya itong pandemic na to, na-share ko nga po sa inyo, hindi ba? Meron tayong isang sister dahil no way na makalabas siya at maibigay sa mga manggagawa dahil nga lockdown. Nung finally po, nakarating kami ng Mendez, ang inabot po sa amin, sobrang makapal. Kasi iniipon po niya monthly yung mga sobre ng tithes niya at never niya pong ginalaw. At meron ding isang kapatiran, dinadialysis pa po ito ha. Hindi po madali ang dialysis at hindi mura. Pero alam nyo, yung pong kanyang tithes and offerings, buong-buong inipon po niya. So, that is an offering pleasing to the Lord. Ngayon po, di sabi natin hindi ito for the atonement of sin. At yung pag-o-offer natin ng mga sacrifice na to will not let God love you more. Wag niyo pong wag niyo po muna kayong mag-react sa sasabihin ko. Ang ibig ko pong sabihin, the moment po na tinanggap po natin ng Panginoon, ang totoo po niyan, while we are still sinners, He died for us. So, na po yun? Given na po yun that if we are in Christ, talagang ang kanya pong he is already committed to those who are His. Committed na po ang Diyos dyan. Parang ganito po yung ibig kong sabihin na yung offering of sacrifices will not let God love you more. Kasi mahal ka na niya from the Meron start. ako isang salita. Gusto mo? O dalawa? Okay. Earn or merit. Oo. We cannot earn, mga kapatid. Saka hindi po? merit pagka sabi mo,
hindi ka namang laloveless, lalove more ka. Hindi. Yes. Fair ang Diyos because siya lahat ang gumawa. Kaya nga, sabi nga nung nasabi ko kagabi, si Spurgeon, sabi niya, I ascribe wholly to Christ on who I am right now. Ayan. Ayun. So, ganito po ang ibig ko pong sabihin. Tandaan niyo, huwag niyo pong kalimutan yung sinabi ko, ha? The Lord is already committed to those who are His. Okay? So, mahal na niya po tayo from the start pa. Ngayon, ang ibig ko pong sabihin dito, ang isang ama, kapag ka may anak siya, mahal niya na yon. Kahit anong gawin ng anak, mahal niya na yon. Pero, kapag yung anak niya ay nakikita niya, nagsishare ng toy sa kapatid, sinusunod yung mga utos niya, tapos kapag merong pinagawa, ginagawa niya kaagad, it will not, those things will not love him more. Hindi niya mamahalin pa siya ng sobra ng tatay niya kasi mahal na siya. What it will do, mga kapatid, ay magiging delighted yung ama by his simple expression of love and respect to the Father. So yung offering of ourselves to God as a living sacrifice will not move the Father to love you more dahil mahal ka na niya. He will be delighted. Matutuwa siya. Dahil ibinibigay mo sa kanya yung love and respect that He deserve. Ang ibig pong sabihin po nito, mga kapatid, when we live our lives in service to God, we are simply returning the love and respect to the one who has already given us everything. Pasasalamat lang po yun, pagmamahal at respeto sa isang Diyos na ibinigay na ang lahat-lahat sa iyo. So, we are paid with a talagang mga kapatid, buhay ang ipinambayad sa atin ng Panginoon para po tayo ay matubos. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba nararapat na yung ating buhay ay ipamuhay natin as He calls us to live because of what He has done for us? Although hindi mo mabibili yung favor ng Diyos, but it is parang pagpapakita ng pag-ibig at respeto. And at the same time, yung unang pinag-aralan natin, gratitude for what He has done for us, mga kapatid. Sa totoo lang, kulang pa po yung offering of ourselves to Him as a sacrifice para po mabayaran. We cannot repay God for what He has done for us. So, sinasabi rin po dito ni San Pablo sa atin na may we never try to earn what the Lord has already given us by grace. Ha? Hindi po natin ma-earn ng favor niya. But, sabi ko nga kanina, ito'y pagpapakita ng love and respect para sa ating Panginoon. Alam nyo, yung susunod po dito, ano ba ang qualities of a living sacrifice? Malalaman natin yan sa susunod nating VOTD, mga kapatid. Tuloy natin to kasi maganda to. Diba? Ano yung qualities ng living sacrifice? Amen. Yun. Meron lang mga napakahalagang mga talata sa Bible na will motivate us, will give us an awareness and full conviction why we have to offer ourselves as a living sacrifice. Huwag niyo kalimutan yung Epeso 2:4 kagabi. Huwag niyo rin kalimutan yung unang Korinto 6:20. At huwag niyo rin kalimutan yung pangalawang Korinto 5:9. Yan yung true worship. Ha? Ang service natin na true worship, and it will be discussed when? Sa Monday. Monday pa! Okay. Advanced study daw. So, how can we be a living sacrifice to God? Yes. So, at ano ang mga qualities of a living sacrifice? Yes. Baka kasi mamaya ino-offer nating sacrifice kay Lord. Yung kaya nga meron dong... Ang word is dispalinghado. Kaya nga meron dong salitang holy
tsaka pleasing eh. Oh, sa paano ba susunod yung, yun. sa susunod na. Pero alam niyo ba, yung verse 2, napakahalaga bago mag-Monday. Hindi, yung verse 2, iba yun. Yun yung tatalakayin mamaya. Mamaya. Okay. Oo. Kaya, Kaya abangan po ninyo ha, wag po kayong aalis mga kapatid. Okay. Yeah, thank Abangan po you, ninyo Lord, mamaya. ano, ha? Magkakadugtong at alam nyo po, ang Diyos ang nag-aayos ng lahat. Yes. Kasi, nung in-announce ko nung isang umaga, kung maaalala ng mga kapatiran, akala ko si Sister Lisa Maripas na kasunod prior kay Pastor Rafi. Yung pala, prior to Brother Boy Salvacion. Tapos, yung pinag-aaralan na natin last week, siya ang nagsalansan from self-denial to denial of self to self-sacrifice to offering of praise. Now, yung self-sacrifice, then mamya. Hallelujah. Yan. Sa mga kapatid, abangan nyo po ha. Thank Para you, Lord. naman po, nag-offer na rin lang tayo ng sacrifice sa Panginoon. Let us see to it na magiging acceptable kay Lord. Pag nag-offer, kailangan dalawang salita, dedication and commitment. What are you going to iukol kasi dedication? And what are you going to pangako? Commitment. Ha? Amen. Kaya mo yan. Hallelujah. For the Abangan glory niyo po, of God. Abangan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Bati muna tayo sa ating mga kapatiran na may birthday ngayon. March 18, today is your birthday, Sister Kate Lucero, ng ating Santa Rosa Prayer Group. At Sister Laika and Angel Mirabuenos. Happy birthday, mga kapatid. Meron pa? Di ba? Wala na? Bati naman Si nila Sister kahapon, Joy di ba? Rubio ba? Birthday? Bukas pa. Excited ka sa birthday ni Sister Joy. Hindi Dalawang kasi- beses mo na siyang binate. Kasi, siyempre, Nandito yun. oo, kasi Sister Joy, excited siya sa birthday mo. hindi. Baka makalimutan. Wala lang naman. Maraming mga may birthdays. Oo. Nabanggit naman na kahapon lahat, di ba? Okay. Happy birthday, Sister Kate, Sister Laika, and Sister Angel. Si Angel ba yung bunso? Yung kambal. Okay. Laika and Angel, ang kambal na Galing ni Jam. Mirabuenos. Ang galing ni Jam. Tanungin mo ako bakit. Bakit? Sabi ni Jam, Kaya sila magka-birthday sabay. daw. Kasi kambal. Oo, galing talaga. O, sige na nga, Jam. Kantahan na natin, Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. At kahapon daw ay birthday din ni Light Cloud Dikitanan. Apo ni Sister Nani ng ating San Pablo Outreach. Happy birthday. Ganda ng pangalan niya, no? Light Cloud. Light na cloud pa. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Ngayon naman po, mag-comment na po kayo ng Ready Ready na. na. Ayan. ready na. Meron para pa bang po, mga workers? Wala na. Ubus Meron na. pa, may natira pa. Meron pa? 3. Nako. Oo, gusto mo, piliin na lang natin yung ngayon? Oo, si Jam na lang. Sige nga. Oo, kasi birthday niya bukas.
Ayun naman pala Oo. eh. Tapos wala siya. O, kaya kailangan, tawagin na natin siya ngayon. Okay. Si Jam na. O, Jam, ikaw na. Halika na. And happy birthday sa'yo. Advance happy birthday. Uy, batiin nyo na si Jam. Wala siya bukas. Happy birthday to you. Oh, ayan si Jam. Oh, Sabado pa. oh Jam. Bati ka muna. Sige. Ayan. Ayan yung ano. Ito na lang. Yan na lang. Yan. Yung mga kapatid mo sa iba't ibang dako ng mundo. Ayan. Good morning po sa lahat. At good morning din sa aking mga kapatid. Sila Cory na nasa Japan, si Jeff na nasa Korea, tsaka si Joris, at tsaka si Jessie at si RG na nandito sa Philippines, at tsaka hello din kay Mami at Daddy. Amen. Ayan. Back to Children's Minute. Tatry ko yung isa. Ayan. Okay. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Balik na lang ako sa children. Balik na lang sa dati. Okay lang, okay. Sige, balik lang sa dati. Okay. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, Peter, John, Jude, Revelation. Para si Sino ba yung kumanta? Si Jordan? Oo. Kaya pala. Sa children Kaya pala yan. Thessalonians, Ayaw nila ng first and second, walang first and second. Thessalonians, Timothy. Gali, yung pala yun. Uulitin ng 3 beses. Oo. Okay, Jam. Pumili ka dyan. Ilan? 2? Ayan. Uy. Para may baon ka. Thank you, Lord. Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord. Kay Sister Jam at belated. Advance, happy birthday. Okay, ngayon naman po, tawag na tayo sa ating mga kapatiran. Alam niyo po, ano na to? Sa Monday, Grand Finals na. Oo. Mag-ready na po kayo dahil sa Monday ay Grand Finals Paano na po. mechanics? Old and new na may tono at dapat walang mali. Tatawagan ba sila o tatawagan ba sila? Ganon? Paano? Paano isa lang ang air fryer natin? Hindi. Kung sino yung matawagan, yan ang yung air panalo. fryer sa mga workers kasi specified kasi yun eh. Oo, ibinigay talaga yun nung nagbigay para dun sa workers. Sa kanila, Sa ating kanila mga... naman, long champ na bag. Uy! Sige. Oo. Ano pa? Paano naman? Kung sino yung matawagan lang, ganon. Yung mapipili ulit, lahat ng mga ready na doon sa Old and New Testament na merong tono at walang mali, tatawag. Mga kapatid, walang Monday samaan yun? Monday? Monday. Pwede bang 3 sa mga sa mga Walang members? samaan ng loob. Hindi, 3. 3 ikot. Huwag lang isa. Ibig sabihin, 3 mananalo. Marami naman. Hindi air fryer. Isa lang Hindi air air fryer. fryer, Pero oo. 3 mga regalo pa. Depende sa regalo. Ay, marami tayo may dyan. regalo ka. Oo, babalutin natin yan. Tsaka pag may time din. Hindi, yung mga pinangkasal noon, kukunin ko na sa mga workers. Wala na tayong ganon. Hindi, meron. Mga Ang talagang mga panregalo, mamahalin yun. Sige. Okay, mga kapatid. So, sa Monday po yun, ha? Walang samaan ng loob. Kailangan po buo, walang mali, at may tono. Doesn't matter po kung hindi siya original. Basta may tono, tapos buong-buo siya na walang mali. Okay? Halimbawa, yung isa... Siyempre, grand finals na yun. Halimbawa lang, Beb, yung isa nagkamali ng 2. Hindi na pwede. Tas yung hindi, pero kasali pa rin siya. Tapos yung isa, halimbawa, nakalimutan, huminto. Pero yung isa, dire-diretso. O, di 1, 2, 3. Hindi mo nakuha yun. Hindi makukuha yung nasa isip ko, no? Hindi, Beb. Sabi mo, stick to your rules para hindi, Hindi para ba pwedeng para flexible? fair.
naging flexible na kasi tayo dito sa Old and New Testament. Oo. I-offer natin yung the best natin kay Lord. Sa sobrang haba na ng panahon, na-memorize na yan natin dapat. Sige. Basta marami kung ano diyan, yung mga Pwede naman tayong kumuha ng madaming winners. Basta kapag ka may mali, disqualified na. Consolation ang ibig Para sabihin. maging tayo. Oo, hindi na siya kasama doon sa grand prize. Hindi na siya yung nanalo, pero may consolation siya. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi na tayo matatapos. Hindi mo ako naintindihan eh. Paano? Halimbawa, yung isa nanalo, wala siyang mali. Yung pangalawa, isa lang ang mali. Yung pangatlo, dalawa mali. Yung ibig sabihin, na lal ng konti. Yung isa, nakalimutan yung lyrics, tas umulit. Pero yung isa, dire-diretso. O di may parang bang bawas-bawas, gano'n. Gusto mo ba nun o wag na? Pwede rin? Okay. Nakuha mo na? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Okay na rin yun, kahit ano yun. Sige, pwede. O ngayon po, dako na tayo sa ating mga kapatiran. Ang memory verse natin for this week ay Psalm 50:14. Offer to God thanksgiving and pay your vows to the Most High. Yan. Magpasalamat at kung anong ipinangako sa Panginoon, gawin. Amen. Okay. Ngayon na po para sa ating mga nag-ready na mga kapatiran, si Ninong Lito. Walang suko si Ninong Lito. Si Sister Rose Iwata. Wow. Brother June Mangigad. Uy! Sister Klang Rabang. Aba, si Tita Lisa Albaran, sumali na. Uy! At Brother Mondo. Uy! Teho ng ating Mendez. Okay. Amang gagawa. Sino na kaya ang mapipili ngayon? Go Jam! O, di pa si Brother Mondo. Oo. Kung sino yung bago, yun ang nabubunot no? Pero hindi bale. Napamalas naman ng mga kapatiran natin ang kanilang persistency. Oo. Paulit-ulit. Okay? Tawagan natin si Brother Mondo. Ng Mendez. Oo. Brother Mondo? Diyan ka ba? Brother Mondo? Ayun na. Good morning, Brother Mondo. Oh, kayo na po. Bati muna. Bati muna kayo, Brother Mondo. Thank you, Lord po. Binabati ko po ang lahat ng committee members. Kami, hindi ako. Si Brother Mondo parang nasa Amerika, walang delayed. Lahat ng kapatiran po, thank you, Lord po. Binabati ko pa rin lahat. Ayan, thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, ready na po kayo, Brother Mondo? Ayan po, nabagsak pa. Sige po. Ano kaya Ako na po. tono? Sige na po, okay na po, go! Yay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Chronicle, King. 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd King, 1st and 2nd Chronicle, Esther, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Wow! Sinenervyos po. Sinenervyos. Nervyos? Kaya mo ba yung New Testament?
Opo, New Testament naman po. O, sige po. New Testament po. Matthew, Mark, Luke, John. Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians. Galatians, Ephesians, Philippians. Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy. Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd and 3rd John, Jude, and Revelation. Thank you, Lord. Yay! Nakabuo. Grabe. Napapalakpak tuloy siya sa sarili niya. Brother Mondo, ilan taon na Sinergyos po? po. Sinergyos. Ninenervyos. Ilan taon na po ba kayo? 74 na po. Oh, yan. Mga kapatid, 74, pero kayang-kaya pang i-memorize ang Old and New Testament. Hallelujah. Dahil dyan, Brother Mondo, ang regalo niyo po ay belt bag. Ayan po. Ay, thank you, ang Lord po. inyong regalo. Thank you, Lord po. At ipapadala na po yan. Minsan pasyal na kayo rito, pwede na, Brother Mondo. sabay-sabay lang. Pagka po may time, pero kung wala po, nadala nyo kay Minister Ed. Okay. Ay, sige po. Okay po. God bless, Brother Mondo. Opo. Thank you, Lord po. Thank you. Okay, God bless po. Ayan, Pwede mo bang si isa? Brother Mondo. Pwede pang isa? Pwede pang isa? Butch, meron pa tayo dyan? Marami yan. Oh, sige. Isa pa, isa pa. Okay, isa pa. Sige, Jam. Nako, Oo nga, isa pa. kasi Yan. yung mga persistent natin, Naku, sino kaya? gamers. Amen. Okay. Dadadada. Brother June Pangiga! Talaga naman. Oh, ayan, Brother June, Hallelujah. Galing naman ni Brother June. Siya yung second runner-up. Si Brother Max yung pinakaano eh. Alam mo ba yung ibig ko sabihin? Ben, hindi rin. Second Oo, runner-up. second Ang kwento mo kung bakit? Ay, in another call, si Brother June. Paano yan? Hindi, kwento mo lang yung kay Brother June. Si Brother June kasi, siguro mga ilang buwan pa lang, sabi niya, nag-message sa akin, Sister Ria, sabi niya, wala po bang gawain ng comfy? Sabi niya, at namimiss ko na talaga na yung ating gawain. Sabi ko, Brother June, malapit na pong mag-isang taon na nag-good morning Jesus tayo. Ay, ganun po ba? Sabi ko, oo. Wala pa kayong cellphone? Sabi niya, yung cellphone ko kasi call and text lang. Okay. Yung wala pang Tapos nagulat na lang ako after siguro a month lang. Nag-message siya ulit. May FB na daw yung kanyang cellphone. yeah. Binilan daw siya ng bago ng anak niya. Kaya runner-up siya. Sino yung first prize? Si Brother Max. Ay. Kasi si Brother Max, one day before ng ating anniversary, nakapag-log-in siya. Brother Max. O, try natin ulit si Brother June. Ayan na. Mahirap talaga pag senior na eh. Oh, Brother yun! June! Nako! Good morning Hello po. Good morning po. Ayan. Good morning po. O, bati po muna kayo, Brother June. May tawag kasi sa akin kanina po. Okay. Opo. Ay, salamat po. Opo. Bati mo na, Hello. Brother June. Bati muna po kayo. Babati. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran. Hindi ko na nakikita sila. Sabik na ako makita. Gusto ko na rin makarating po dyan. Amen. Tulad nyo. Kaya lang, 48 na kasi ako. Kaya hindi na pwede. 84. Pag makikita Bawal niyo po lumabas. si Brother June, 84 Okay, so, years old. okay po, salamat po na nakita ko ang copy. Oo nga eh. Thank you, Madalas po ako mag-game, hindi lang natatawag po. Lord. Kaya ngayon Okay. ang araw nyo. Ready na Hope po na kayo. makuha ko ngayon. Thank you, Lord. Okay. Ready na po. Okay Ready. po. Hello. Opo. Hello. Sige po. Okay.
Okay. Old and new po. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. First and second Samuel, first and second Kings, first and second Chronicles, Esdras, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Ecclesiastes, saka Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Yeah! Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Philemon, Hebrews, yes, Hebrews, James, 1st and 2nd John, Peter. 1st and 2nd, 3rd Peter, Jude, Revelations. Oh, di ba? Salamat po sa Panginoon. Alam mo, Brother June, sabi nyo kasi ang edad nyo, 48. Kaya tuloy nabaliktad kayo. Brother June, Salamat po. congratulations po. Oo, Brother June. Para sa isang Okay, 84 salamat years po. para sa isang 84 years old, isa pong malaking accomplishment. Oo, ako Na rin, nagbabalik-baliktad ko yun eh. Na-memorize nyo ang Old and New Testament. Amen. At dahil dyan po, Apo, thank you, Lord. congratulations po at nanalo po kayo ng bag. Amen. Thank you po. Thank you. Ayan po. Hindi naman ako makapunta dyan. Di bale, naka-reserve po ito sa inyo at magkikita na tayo niyan soon. Apo. Apo. Ayan. Apo, apo. Thank you, Lord po, Brother June. Opo, thank you, Lord. God po. bless Thank po. you, Lord. Po. Bye-bye. God bless po. Ayan si Brother June, ang lakas pa niya, no? Para sa isang 84 years old. Oo, baka talunin pa na yun ito. Alam mo kung bakit, Deb? Military man siya. Hindi, bodybuilder. Bodybuilder siya. Oo, Butch, Kaya nga, matikas pa eh. Oo, tsaka ang outreach niya sa Isabela. Oo. Tsaka May mga pumuti, kamag-anak siya Pumuti doon. si Brother June. Oo. Hindi kasi lumalabas. Gusto 84 niya na pala si bumalik. Brother Oo, June, ano? sa Isabela. Hindi mahalata. Ayan, thank you Lord po sa mga kapatiran natin. So mag-prepare na po kayo dahil next week po ay atin ang Grand Finals. Maski po dun sa ating mga kapatiran na mag-prepare na po kayo Old and New Testament na may tono ng walang mali. Yan. Thank you, Lord. Ano Para ba yun? naman Si po- Brother Bong. Honor. Para po sa ating new song of the week na gawa po ni Sister Tin Radam na Radam Pinson. At tapos, dire-diretso na tayo dun sa Ating ating... lesson para sa ating series ngayong Holy Week. Kaya ang tabayanan niyo po mga kapatid. But first, ito muna ang ating new song of the week.
Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Aking pupurihin, sasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasang, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasang, pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ang pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko kabutihan mo. Kabutihan mo. Kabutihan mo. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. At alam ko po na patuloy nyo inaabangan itong ating mga pag-aaral regarding sa tinatawag na Lent period. Tayo po ay nasa ika-third ng pag-aaral na, ika-third week. Nauna po yung prayer, sumunod po yung fasting. Ngayon po ang pag-aaralan natin ang true repentance. Amen. Ngayon, basahin ko po itong Acts chapter 3, verse 19. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out. The time of refreshing may come from the Lord. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Kami po'y patubayan nyo, Panginoon, sa oras na ito. Ihanda nyo po ang aming kaisipan at aming mga puso upang maunawaan namin ang napakahalagang pag-aaral tungkol sa repentance.
Gamitin niyo po ko sa oras na ito, patnubayan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, purihin ng Panginoon. Kaya ito pong ating pag-aaral ay tungkol sa repentance. Ngayon, ito pong repentance, o salitang repentance, ay binubuo ng dalawang salita. Ang Greek word po nito ng repentance is metanoia. Yan ang Greek word. Ito'y binubuo ng dalawang salita. Meta and nous. Meta, ibig sabihin po na meta ay after or change. While ang nous, ibig sabihin ay mind. So the word means, itong metanous, ibig sabihin po ay a change of mind. And signifies nga po ng pagbabago ng kaisipan. Ito po yung metanoia. Ngayon, napakahalaga po ito. Kapag ang isang tao nagkaroon ng pagbabago ng kaisipan, pagkatapos na marinig niya ang pagtuturo ng ebanghelyo o ng gospel, na-experience niya o naranasan niya ang metanoia. Thank you, Lord. Ngayon, itong pong salitang metanoia, it is a mind change that is so deep, malalim po ito, that the person's total being, yung buong katauhan niya po, that includes yung values, yung choices, and lifestyle behavior, ay maaapektuhan nito. Ulitin ko po, na ang tao, the moment na maranasan niya itong metanoia, nagkakaroon ng malalim na pagbabago sa kanyang total personality niya, lalo ang kanyang values, choices, and lifestyle behavior ay naapektuhan. Ngayon, ang repentance po o pagsisisi is not merely sorrow for sin. Hindi lang basta ito nalungkot sa kasalanan. There are many who weep over sin, but without true repentance, kapag wala po yung tunay na pagsisisi, immediately bumabalik sila sa kasalanan. Parang cycle lang, umiikot lamang. Ngayon, doing penance, sa Tagalog is penitensya, pagpapakasakit, pagkukumpisal, is not repentance. Hindi po siya repentance. For it gives the sinner some merit in order to gain salvation. Para ba nagkaroon ka pa ng participation? Ang totoo po, wala. 100% sa Panginoon po. Ginawa niya lahat. Tinapos niya ang lahat para sa ating kaligtasan. Now, dito po sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10, ang sabi po, godly sorrow brings repentance and lead to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Ngayon, ano ba itong godly sorrow? Pag sinabi pong godly sorrow, ikaw ay handa na to change. Handa ka na magbago. And whatever is necessary to get the sin out of your life, then yun po tinatawag na godly sorrow. Ready ka na, talagang talikdan, iwanan ng kasalanan, at lahat ng pamamaraan na kailangan para ikaw magkaroon ng pagbabago, gagawin mo ito. While ang worldly sorrow, we feel bad about something, yung ginawa natin, masamang yung naramdaman sa ginawang kasalanan, but then we go right back to the sin. Bumalik ka ulit sa kasalanan. So that person ay masabi natin ay ang ginawa niya is worldly sorrow. The word I'm sorry, kadalasan po ang kahulugan nito, I'm sorry because I got caught. So nagiging nalungkot lamang o humingi ng sorry sa kanyang naopendan, pero ang dahilan, nahuli kasi. Kaya lamang siya nagsabi ng sorry. Hindi po yun ang true repentance. Na people with worldly sorrow, kadalasan end up in a sad state of depression. So ibig sabihin, kapag isang tao nagkaroon ng kasalanan o gumawa ng kasalanan, nalulungkot ito. Pero ang problema, they don't change. Wala naman nagpagbabago bumabalik din po. Ngayon, isang halimbawa, mga tinatawag na true repentance sa Bible, nandiyan si David, pag binasa niyo Psalms 32, Psalms 51, ang prodigal son, i-discuss po ito sa darating na mga araw. Ito po yung mga isang napakagandang halimbawa ng true repentance. Ang isang tawag naman na worldly sorrow, well, nandiyan ang pinaka
best example, si Judas Iscariot at si Esau, mga kapatid. Now, tingnan natin po ngayon ang view ng tatlong tao regarding sa repentance. Kunin muna natin ang pananaw ni Martin Luther. Ang sabi ni Martin Luther, repentance is the way we have progress in the Christian life. So nagkakaroon ng progreso. Yan ang kanyang pananaw when it comes to repentance. Hindi lamang po. Kay Martin Luther, sabi niya, repentance is the best sign that we are growing deeply and rapidly into the character of Jesus. Nakita niyo po ba na they are growing deeply, lumalalim, rapidly, talagang napakabilis ng kanyang pagbabago at pagkakaroon ng tinatawag ng character of Jesus. At ito po yung matatagpuan sa Galatians 5:22. Nandiyan yung love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, self-control, rapidly. Kaya hindi nyo ba napapansin, minsan na pagsasabihan tayo na ibang-iba ka na talaga, parang hindi na kita kilala. Kasi nga po, yung pagbabago ng ating katauhan ay rapidly, na hindi ka na talaga maunawaan ng tao sa pagbabago ng iyong buhay. Now, tingnan naman natin ang view ni John Calvin. Si John Calvin, sabi niya, ang true repentance is the true turning of our lives to God. Turning our lives to God. Hindi lang po yun, a turning that arises from a pure and earnest fear. Yung fear na sinasabi po rito, hindi po yung takot, kundi yung respect, yung galang, knowing that He is God and He deserves respect bilang mga nilalang. Hindi lamang po yun, and it consists in the mortification. Yung word na ginamit ni John Calvin ay yung mortification. Pag sinabi mortification, denial of bodily passions and appetites. So yung sinasabi niya rito, yung flesh na and the old man in the power of the Holy Spirit. Sabihin, pag sinabi pong flesh, pag-usapan po natin sandali ito. Nakaraan po, natalakay na yung tungkol sa fasting. Isa sa mga definition ng true fasting ay intentionally denying the flesh in order to gain a response from the Spirit. Ngayon, ano ba itong flesh? Binanggit din ito ni Paul sa Galatians chapter 5, verse 19. Ngayon, ito po yung flesh. Pag sinabing flesh, it refers to that part of us that is alienated from God, malayo sa Diyos. Hindi lang po yun, it is the rebellious, unruly, and obstinate part of our inner self that is operative all the time, laging kumikilos sa buhay natin. Yung old man na tinatawag. It is the part of us that does not want to be told what to do. Yun po yun. Isang parte ng ating katauhan na ayaw niya masasabihan kung anong dapat niyang gawin. Hindi lang po yun. It is stubborn, refuses correction, and does not want a thing to do with God. Yun yung sinasabi po ni John Calvin, na part ng old man na natin na kinakailangan ay denial, talagang totally na sabihin natin na ang ginamit ka po dun sa meaning ng fasting ay intentionally, sasadyain mo talaga na itong ating lumang pagkatao ay hindi na muling bumangon. Now, sa New Testament po, dito sa Mark chapter 1 verse 14 and 15. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So dito po, sa Mark chapter 1 verse 14-15, dito po nagamit yung metanoia. Na pag sinabing metanoia, a change of heart, a change of mind that leads to a change of conduct. Nagkakaroon ng rapid na pagbabago sa atin, and that is metanoia. Now,
Bakit ba tayo kailangan mag-repent? Basically, Romans 3:23, ang sabi dyan, for all have sinned and come short of the glory of God. All have sinned. Lahat tayo. Walang hindi nagkasala. Kinakailangan tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Now, take note po nyo ito. Repentance is also a condition to salvation. Condition siya. Ngayon, for repentance to be a condition, it would mean that God required one to repent so that his sins may be forgiven. At yan po ang turo ng Biblia. Required ang bawat isa dahil sabi sa Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of the Lord. Now, meron pong pangyayari sa Book of Acts, sa chapter 2, verse 37 hanggang 38. Ito po yung metanoia. Balikan ko po ng kaunti. No? Ang metanoia, sabi nga po, the moment na ang tao ay nagkaroon ng pagbabago sa kaisipan, the moment na narinig niya ang paghahayag ng gospel, yun po ay metanoia. Amen. Yan. Puntahan natin itong Book of Acts sa chapter 2 na meron po nangyari dito na eksaktong-eksakto na dinescribe itong metanoia. Sa Acts chapter 2 sa verse 37. Sabi rito, when the people heard this, they were cut to the heart. They were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? So napansin niyo po ba, nagturo si Peter, iniyag niya ang salita ng Panginoon. At nagkaroon kaagad ng pagbabago ng kaisipan ang mga nakarinig. Kaya sinabi nga nila, ano ang dapat namin gawin? Ngayon, hindi lamang po nagtapos doon, mga kapatid. Itong mga individual na ito, sabi nga, they requested what they needed to do. Kaya sabi nga ni Peter sa verse 38, tingnan nyo po. So sabi nga ni Peter, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaagad sinabi ni Peter yon. Nang sabi niya, repent and be baptized. Kaagad. Dahil nakita na kaagad po ni Peter, nagkaroon ng pagbabago, rapid changes, nung narinig nila ang paghaya ng salita ng Diyos. Now, the very first thing, sabi nga po, they were told to do in order to have remission of sin was to repent. Yun ang sabi nga ni Peter. Ang dapat lang gawin, mag-repent. Now, sa Acts chapter 3, verse 19, ang sabi po doon, Peter said, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Binigyan kagad ni Peter ng direksyon at diin. Yung sinabi niya, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Amen. Now, take note po ulit. It has been said that repentance is really the hardest part of the conversion. Hindi po siya madali. Pero sabi, the conversion process, because it concerns a change in one's thinking. Magkakaroon kagad ng pagbabago. Kaya sabi ko kanina, yung kanilang values, yung kanilang lifestyle, everything changes the moment na itong metanoia o yung Word of God ay narinig ng mga tao. Ngayon, tuloy po tayo. Sa Acts 17:30, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. So dito sinasabi ngayon sa Acts 17:30, God demands repentance. Utos ng Diyos to, that God, He demands repentance. At dito po yung sinasabing repentance, people everywhere, kahit ano pa lahi yan, sabi niya, everybody should repent. Amen. Now, ito pong 5 steps of repentance. Tingnan naman natin itong
Psalms 51. Isang napakagandang halimbawa po, yung kay David. Sa Psalms 51, simulan ko muna po sa verse 3. Ayan yung basahin ko po ito. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mothers conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than the snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins, and I blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. So dito yung pinapakita, tingnan natin yung progression. Una, sabi ni David, for I acknowledge my transgression. Ibig sabihin, dito yung acknowledgement of sin. Napakahalaga nito na tayo ay magkaroon, maging responsible enough na aminin tayo nagkasala. Meron sa Bible, naalala ko po, si King Saul, nung sa 1 Samuel, nag-uusap sila, sabi ni Samuel, babalik ako after the 7th day, pero nainipit si Saul. So ginawa niya, pinakailaman niya na ang trabaho ng isang propeta, at doon time na yun, dumating si Samuel, kinumpront siya, sabi niya, what have you done? Ang ginawa ni Saul, siya yung naghanap ng sisisihin. He was a fault-finder person. Sabi niya, kasi hindi ka dumating, Samuel. Kasi andyan na yung mga kalaban, hindi pa nakapag-offer. Maraming taong ganon na hindi nagiging responsible enough na tanggapin at alamin ang kasalanan. Minsan nahuli na nga, ayaw pa umamin tinitwist pa yung truth. Pero like David, in-acknowledge and sin. Pangalawa, against you, you only have I sinned and done this evil in your sight. So ginawa naman niya, he confesses the sin. 1 John 1:9, sabi doon, if you confess your sins, God will forgive you. Napakahalaga po ng confession. Pangatlo, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgression. He was asking for forgiveness. Napakahalaga po na tayo ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Pang-apat, make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. So dito naman po, he was turning away from the sin. Kailangan talagang talikuran, iwanan, kamuhian ang kasalanan. Dahil ito po nagiging hadlang ng mga pagpapala para sa ating buhay. And lastly, restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. He was asking God na ma-restore the wrong done. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Paano mo ba i-restore ngayon yung nagawang kasalanan? Di po ba? Now, take note po nito. Genuine repentance results in a change of life. Napakahalaga. Ang genuine repentance results in a change of life. Sa Psalms 30, for ating conclusion, sa Psalms 30, verses 11 and 12, you turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy, that my heart may sing your praise and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. So purihin ang Panginoon. Nawa sa isang maikling pagkakataon, naunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng true repentance. The word is metanoia. There is a rapid, a deep change in the total personality ng isang tao, his values, yung kanyang lahat, yung kanyang lifestyle, nagkaroon ng pagbabago. So magandang umaga po, maraming salamat, at tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat sa bagong buhay na aming taglay. Maraming salamat for you are a God who is sovereign,
a God who is perfectly wise, a God who perfectly loves us. Help us, O Lord, and forgive us for all our sins. Help us to serve you with all our heart, mind, soul, and strength. Help us to obey your instructions and please only you. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2